Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatiran dyan po sa abroad, dito rin sa Pilipinas, maging sa lahat po ng mga BGFPs na naka-join po sa ating gawain po sa umagang ito, ay pagpalain po ang bawat isa. At tayo po ay nagpasalamat sa Panginoon at nabigyan po tayo ulit ng pagkakataon na mag-aaral po ng salita ng Panginoon dahil ito pong nararapat na gawin po natin, na kailangan po natin mapakinggan at mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin ng saglit. Ama naming Diyos na mga kapangyarihan sa lahat, papuri ang aming ibinibigay po sa inyo. Pagpalain niyo po ito pong gawain ito, Lord. Maging po niyo po mga salita, Lord, niyo pong pagpalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po mag-umpisa na po. Sa aklat po ng Luke chapter 8, verse 1, diyan po si Jesus ay naglalakbay po siya sa iba't ibang lugar at doon po siya nangangaral ng magandang balita. At siya po nga, si Jesus sa kanyang panahon ay ibinuhos niya, ibinigay niyang oras niya sa pangangaral ng magandang balita patungkol sa kaharian ng Diyos. At dito nga po, at sinabi niya po sa Luke chapter 8 verse 8, at sinabi po doon, whoever has ears to hear, let them hear. So ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral, marami pong mga tao na nagtitipon-tipon. At doon niya po nasabi, ang may pagdinig ay makinig. Amen. So, tayo po'y inuutusan na tayo po'y makinig ng salita ng Panginoon. Amen. And now, dito po, sa Luke chapter 8, verse 11 to 15, nandun na po yung mga kahulugan ng mga talinhaga ng ating Panginoong Hesus. So, yung binhi doon ay yung salita ng Panginoon. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Amen. Ito pong word of God ay wala pong problema sa salita ng Panginoon. Ayon po sa Psalm 19, verse 7 to 8, the law of the Lord is perfect. The law of the Lord is perfect. Ini-represent po yung law doon, yung salita ng Panginoon. Matuwid. Reviving the soul. Yun po si Saiko NIV. Reviving the soul. Ibig sabihin yung reviving, binubuhay niya yung ating kaluluwa. Ang salita po ng Panginoon ay binubuhay niya po ang bawat isang tao sa pamagitan po ng kanyang pakikinig ng salita po ng Panginoon. Reviving the soul. So ano pa ba yung kalagayan po ng ating kaluluwa? Marahil mayroon pong problema, mayroong pinagdadaanan, pero po yung salita ng Panginoon, nire-revive niya po yung ating kaluluwa. Ang salita po ng Panginoon ay mapapagkatiwalaan, trustworthy. So ito pong word of God ay mapapagkatiwalaan. And yung next po doon, the percept of the Lord are right, giving joy to the heart. So nagbibigay ng kagalakan sa ating puso ang salita ng Panginoon. And say po doon, radiant, giving light to the eyes. So nandun po yung word, seed. Yun po yung salita ng Panginoon, ang ibig sabihin po doon ng ating Panginoong Hesus. At dyan po sa Luke chapter 8, verse 11 to 15, ay nabanggit po dyan yung patungkol sa mga nasikinig. So, unahin po natin yung verse, yung una po, sa verse 12. Sa verse 12 po ng Luke chapter 8, those along dapat are the one who hears. So, nandun po yung word na pakikinig. So, ang ginagamit po nating pakikinig ay yung ating tainga. Kaya sinabi ni Jesus, ang may pagdinig ay makinig. Dito po, yung binhi ay nahulog sa anong dapat sa daanan. So, ito pong klaseng tao ito nakikinig
nakikinig din ng Word of God. Subalit, the devil comes and takes away the Word from their heart. Ito po, that they may not believe and be saved. So nandun po yung word now, and not be saved. Si Satanas, ayaw niya po ang tao na sumampalataya at maligtas. Kaya, ninanakaw niya po yung salita ng Panginoon sa puso ng tao. So, yung Word of God, napakinggan niya, pero doon, ninanakaw ng kaaway yung salita ng Panginoon na naitatanim sa puso ng tao. So, sa Romans chapter 10, verse 10, yung ating tainga, yan po yung Romans 10, verse 17 pala, yung tainga, yan po yung entry ng Word of God. Amen? Yan po yung pinapasukan ng salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng isang tao ay makinig upang papasok yung Word of God sa puso. And after that, sa pakikinig, yung Word of God ay papasok sa ating puso. Yung Word of God. Amen. So yung tenga, yan po ang entry ng Word of God. Then, papasok sa ating puso. So, ganun po. Then, sa verse 10 ng Romans chapter 10, sa pamagitan po ng ating puso, we believe. For it is with your heart that you believe. So, bago muna tayo sumampalataya sa Panginoon, kailangan muna na makinig tayo ng salita ng Panginoon. Kasi hindi ko pwedeng maaari na sasampalataya ang isang tao kung wala po siyang napakinggan na salita ng Panginoon. Amen. Then, with our mouth, we confess. So, yung ating panampalataya ay kailangan na may action. Bigkasin natin. Kailangan may action ng ang ating panampalataya. Subay po dito sa verse 12 na ito, ay ito pong isang uri ng isang nakikinig. Ito po ay hindi po siya naligtas. Hearing but not saved. Hindi po siya naligtas dahil po ay ang kanyang puso hindi niya po tinatanggap yung salita ng Panginoon. Kahit man nakikinig tayo ng Word of God, pag hindi po natin tanggapin yung salita po ng Panginoon at hindi po tayo sasampalataya sa ating Panginoong Diyos, hindi pa rin tayo maniligtas. Mga minamahal na kapatid, kaya po pag tayo pa nakikinig ng salita po ng Panginoon, kailangan po nating sampalatayahan ang kanyang mga salita at ating pong gawan po natin ng aksyon upang tayo maligtas. Yan po yung una. Kaya po si Satan, according sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. So yung God of this age ay walang iba, si Satanas. Binubulag niya po yung isipan ng tao. So iba pong usapan pag yung isipan ang nabulag. Ang alam mo ay ikaw ang palaging tama. Amen. Kasi bulag na. Pag bulag pong ating isipan, pati yung mata ay bulag. Sa espiritual. Ang pagkaalam natin, tayo na ang tama. Pero po, yan po, upang hindi nila makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Yan po yung purpose po ni Satan, kung bakit niya po binubulag ang isipan ng tao para hindi po nila makita yung liwanag ng salita po ng Panginoon. Subalit, makapangyarihan pa rin ang Diyos at Kanya pong inaalis yung pagkabulag sa ating isipan kung tayo po'y willing na tanggalin ng Diyos ang
lang yung pagkabulag sa ating isipan. So ganun po, si Satanas, ginagawa niya po yung paraan upang yung tao ay huwag pong sumampalataya at hindi maligtas. Ganyan pong ginagawa po ni Satanas. Pinipigilan po tayong sumampalataya at maligtas. Yan po yung una. Nakikinig itong tao ito pero hindi naligtas. Dahil hindi niya po tinatanggap, hindi niya po sinasampalatayahan yung salita ng Panginoon. And number 2, sa verse 13 ng Luke chapter 8, ito naman po ay sa naghasik po ng binhi itong magsasaka ay nahulog po sa Rocky, yung may mato-mato, Rocky ground. So ito pong mga taong ito, nakikinig sila and are the one who received the word with joy. Tinatanggap nila yung salita po ng Panginoon na may kagalakan. Subalit, sa iko dyan ni Jesus, wala pong ugat. They believe for a while. Sumasampalataya lang siya ng saglit. Bakit kaya po na sila po'y sumasampalataya lang po ng saglit? Dahil pag panahon na po ng pagsubok, sila po'y tumatalikod. Ibig sabihin po ito pong talinagang ito ay hindi po malalim yung ugat ng kanilang panampalataya. Amen? So, tinatanggap nila yung word of God, nandun po yung kagalakan po nila. Sila po'y nagalak, sila po'y masaya pag nakikinig ng word of God. Subalit pag dumating yung mga Okay po, Pastor, go ahead po. Pakituloy na lang po. Thank you. Pagpatuloy po natin, ay nga po kayo na sinabi ko, yung entrance ng word of God ay yung ating tainga. And doon po pumapasok po sa ating puso upang tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po napakahalaga na ang bawat tao ay makinig ng salita po ng Panginoon upang sa ganun ang tao po ay sasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Now, ituloy po natin yung patungkol sa Luke chapter 8, verse 12 and 13 na sila po'y nakikinig. Subalit saglit lang, hearing and fall away. Tinatanggap po nila yung word of God na may kagalakan. Masaya po sila. Talaga pong yung salita po ng Panginoon nagbibigay po ng kagalakan sa bawat tao na nakikinig ng salita po ng Panginoon. So sa verse na yan, they hear, nandun po yung word na nakikinig po sila. Subalit, pag dumating po yung pagsubok, sila po yung tumatalikod agad. Ano pong dahilan? Wala pong ugat. Wala pong ugat yung kanilang panampalataya sa Panginoon. Ano pong dahilan? Dahil po sa mga matigas pa rin yung puso. May mga dahilan kung bakit hindi malalim yung ugat ng isang panampalataya dahil sa mga nandun pa yung pride, nandun pa yung kasalanan, siya po yung pumipigil para hindi po matibay yung salita ng Panginoon na nitanim sa puso ng tao. Ang example po natin sa Hebrews chapter 3 verse 7 to 13, yung mga Israelites na lumabas po sa Egypt at sila po dinala po ng Panginoon sa disyerto at doon po sila nakaranas ng mga maraming pagsubok at napakinggan po nila yung salita po ng Panginoon, nandun po yung word na voice. Ang yan po nilalarawan niya po yung salita ng Panginoon. Subalit po mga Israelita, pinapatigas po nila yung kanilang puso. Matigas po nila yung kanilang puso. Hindi po nila tinatanggap yung salita po ng Panginoon, kaya sila po tumatalikod. They go astray. Ito pong mga Israelita noong panahon nila nung sila po ay nasa disyerto.
Pakinggan po nila yung Word of God, pero pinapatigas nila yung kanilang puso. Kung kaya, they always go astray. Lumalayo sila sa Panginoon. Kung minsan mga kapatid, dahil sa pagsubok na hindi po natin makayanan, tayo po'y tumatalikod. Kaya ito po yung manakikinig ng hearing, and then they fall away, tumatalikod sila. Ang kanilang pananampalataya ay saglit lang, hindi po malalim yung kanilang ugat sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, kailangan po nating palalimin ang ating ugat sa ating Panginoon, na kahit anumang mga pagsubok na darating, ay tayo pa rin ay nanatili sa ating Panginoon Diyos. And number 3, Luke chapter 8 verse 14, naghasik uli ito pong magsasaka at yung mga binhi ay nahulog sa thorns. The seed that fell among the thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked. So yung number 3, hearing, but they are choked. Ito pong mga taong ito ay nakikinig po sila ng Word of God. Sila po'y, sabihin po natin na sila po'y manampalataya na, subalit sila po'y nasasakal. Nasasakal sila sa 3 bagay: pag-aalala, kayamanan, at mga pleasure. 3 pong bagay dyan ang sumasakal. Yung worries, riches, and pleasure. Pero dadako po tayo sa worries and pleasure. Ang mga tao, marami pong worries ang mga tao. Marami pong alalahanin sa buhay. Kaya kung minsan, yan po ang pumipigil sa ating paglago sa ating pananampalataya. And they do not mature. Ibig sabihin po dyan, mga kapatid, sila po'y matagal na nakikinig ng Word of God, pero hindi po siya nakikitaan ng pagbabago, hindi po siya nakikitaan ng paglago. Kaya nga po mga minamahal po namin na mga PDL, kahit po nandyan kayo sa loob, kailangan na maging seryoso po tayo sa pakikinig ng salita po ng Panginoon. Na kailangan na marahil ay dyan po sa loob, marami po tayong alalahanin, marami po kayong iniisip niyo po yung inyo pong mga pamilya sa labas, iniisip niyo po kung ano ang inyo pong kalagayan, iniisip niyo po kung ano po yung status ng inyong kaso, yun po yung worries, alalahanin sa buhay. And yung number 2, pleasure. Kaya po sinabi po sa Romans chapter 12 verse 2, do not copy the pattern of this world. Romans 12 verse 2. Sa ibang version, do not copy the pattern of this world. Ano ba yung pattern of this world? Ay marami pong mga pleasure sa mundong ito. Marami pong mga tukso. Marami pong mga gawain na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Yun po yung isang pumipigil sa atin upang lumago sa ating pananampalataya. Kaya sa labas po, ito po sa mundong inilikutan po natin ay magulo. Marami pong mga problema sa labas. At sa po dyan, be transformed. Nawa ay mabago yung ating isipan, matransform at mabago yung ating isipan. Wala pong iba na babago sa ating isipan kung hindi lang ang salita po ng Panginoon, mga minamahal na aming mga kapatiran. Ganon din po sa 1 John chapter 2 verse 12, huwag niyong mahalin ang mundo. 1 John 2:12, do not love the world.
Do not love the world. So wag po natin mahalin ang mundo. Dahil ang mundo ay punong-puno po ng kasalanan. Mga minamahal. So dito po, nakikinig sila, pero hindi po sila lumalago. Wala pong pagbabago ang buhay ng isang tao. At yung pang-apat po, sa verse 15, naghasik uli ng binhi. Luke chapter 8, verse 15, but the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word of God, retain it, and by persevering, produce a crop. So sa pang-apat po, hearing and accepting it. Nakikinig po siya at tinatanggap niya po yung salita ng Panginoon with a noble and good heart. So kaya sabi good soil. Pag itinanim po natin yung isang binhi sa matabang lupa, i-expect po natin na talaga pong maraming bunga yan. Mabilis po ang paglago ng binhi na naitanim po sa magandang lupa. Sinisumbulo po yan yung ating puso. Pag yung ating puso po ay talaga pong tinatanggap niya po with all his or heart, yung salita po ng Panginoon, i-expect po natin na magbubunga. Mapansin po natin po dyan, produce a crop, nagbubunga. Yung tatlo po na ating po napakinggan, wala po tayong nakitang bunga nila. Amen? Yung number 1, number 2, and 3, wala po tayong nakitang bunga. Pero ito pong pang-apat, may bunga. Kaya yung salita po ng Panginoon na naitanim sa ating puso, kailangan mamunga. Amen. Ayan naman po ang purpose ng isang magsasaka. Pag nagtanim ka, i-expect mo na magbunga yung itinanim mo. Pero depende po sa klase ng lupa kung saan mo itatanim. Kaya piliin po natin na yung magandang lupa ang ating pagtamnan. Kaya mga minamahal na kapatid, alam ko naman po na yung ating puso ay magandang lupa. Magandang puso, noble and good heart. At i-expect po natin na balang araw, yung salita po ng Panginoon na naitanim po sa ating puso ay mamunga. Yung ating pananampalataya sa Panginoon ay nakikitaan po ng bunga. Ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? Pag ang isa pong tao ay sumasampalataya sa Panginoon, nakikitaan po ng pagbabago. Amen. Ang isang sumasampalataya sa Panginoon ay sumusunod sa mga salita po ng Panginoon. Ang mga taong sumasampalataya ay tinatanggap niya po yung mga katuruan. Tinatanggap niya po yung pagsuway ng Panginoon sa kanyang buhay. Yun po yung ibig sabihin po ng good soil or good heart. At ang Panginoong Diyos ay tayo po'y kanyang ninilinisan. Kung tayo po'y nagbubunga, ay patuloy yung paglilinis ng Panginoon sa atin. Patuloy yung kanyang pagdidisiplina sa atin upang tayo po'y magkaroon pa ng madaming bunga. Mga kapatid, sa awit Psalm chapter 1, verse 1 and 3, Psalm, awit, blessed is the one who does not walk in the step with the wicked or stand in the way the sinners take or sit in the company of mockers. Verse 2, but whose delight is in the law of the Lord. So nandun po yung delight, yung kanyang kasiyahan niya ay sa salita ng Panginoon. Then verse 3, the person is like a tree planted
water. So yung tao, yan na yung kanyang delight ay sa salita po ng Panginoon, ay maiantulad po sa isang punong kahoy na naitanim sa tabi ng ilog. At ito po ay namumunga. At yung kanyang mga dahon ay hindi po nalalanta, hindi po natutuyo. Ibig sabihin ay palagi pong matibay. Kahit na may mga dumadaan po na pagsubok, ay fresh pa rin. Matibay pa rin yung kanyang pananampalataya. Ganyan pong isang tao na yung kanyang delight, yung kanyang katiyan ay sa salita po ng Panginoon para pong isang punong kahoy na naitanim po sa tabi ng ilog. Palaging sariwa yan. Palaging yung kanyang dahon po ay hindi natutuyo. Kaya mga minamahal po na mga kapatid, darating po yung panahon na wala na po yung pangangaral po ng salita po ng Panginoon. Darating po yung panahon na pipigilan po nila ang pangangaral po ng magandang balita. Kaya nga po ito na po yung panahon na tayo may makinig ng salita po ng Panginoon. At pag tayo po nakikinig po ng salita po ng Panginoon, huwag po natin patigasin ang ating puso. Tanggapin po natin na sabukal sa ating puso. At alam po natin ang Panginoong Diyos ay kikilos sa buhay po ng bawat isa. Kaya sinabi po ng ating Panginoong Hesus, ang may mga pagpandinig ay makinig. At salamat po sa ating pakikinig po ng bawat isa. Pagpalain po ang bawat isa. Salamat po. Marami pong salamat, Pastor Efrem Viloria, ang pagmamahal, pagpapala at kapayapaan po ng ating Panginoon.